Sige. Actually, hanggang ngayon hindi ako fluent sa English, ha. Well, ang sinabi nila sa akin, may gift ako sa communication, pero until now, conversational lang talaga yung English ko. Hindi siya mahirap, kung yun lang yung mismong tanong mo. Hindi mahirap kumausap ng client. Kahit conversational lang yung English mo. Actually, kahit barok yung English mo, medyo okay lang. As long as you get the message across. Naintindihan ng client yung sagot mo, nasasagot mo yung tanong niya, yung words na gusto mong sabihin, na-articulate pa rin naman sila. Hindi naman kasi kailangan maging fluent ka or mabilis kang magsalita. The thing is, kailangan magkaintindihan kayo. Yung fear na hindi ka pa confident sa skill mo, okay lang yon. At least alam mo na kailangan mo siyang i-upgrade, kailangan mo siya i-level up. And yun din naman yung ginagamit ko. Kaya nag-i-improve pa rin ako ngayon dun sa home skills ko, lalo na sa English fluency ko. Actually, si Kuya H, kasama ko siya ngayon dun sa sa Messenger. Nagvo-voice record kami every now and then para ma-recognize ko alin pa ba yung hindi fluent dun sa speech ko. Yung rate of speech ko, okay na daw. Pero yung fluency, yung 'pag nag-iisip ka na nako-convert sila English diretso, wala pa akong gano'n. Kumbaga, kailangan isipin ko muna paano ko siya bubuuin before ko siya sabihin. So, try mo lang agad kasi yung fear mo, hindi mababawasan yan hangga't di mo umpisahan. So, start mo na agad. Yun. Ikaw, Kuya Jason, ano yung ano mo? Ayan, wait lang. Yan natin ni Mamski. As long as you can answer the question, laban, hindi naman si Grammarly kakausap sa'yo. True. Nung una nga, nag-chat GPT ako eh. Diba? Okay, go ahead, Kuya Jason. Ano yung ang sagot mo dito? Ayan, tulad nga na sinabi ni Lods Jeb kanina, yung chat GPT. Okay, pag-chat conversations, ang bilis lang pwede mong gawin na copy mo yung yung sinabi niya sa'yo. Kung may naisip kang idea, ipa-revise mo kay chat GPT, segundo lang naman yun. Iyon kapag chat conversations. Tapos kapag during a call, yung tawag dito, yung totoong call, Zoom call or phone call, ang gagawin ko sa ganyan is upfront sasabihin ko na agad dun sa kausap ko na, hey client, hey Kuya RJ, my English is not really good barok English only I have. So Be honest, parang, no? oo. So Heads up. yun, maintindihan agad ng kliyente yun. Mhm. Tapos, syempre, since hindi ka na nga magaling mag-English, at least, i-prepare mo na agad yung mga bagay na kailangan mong itanong or kailangan mong sabihin sa client. So, that way, ayun, magkakaintindihan kayo kahit hindi ka ganun ka-fluent mag-English. And, yun nga, naiintindihan naman ng mga client kung yung English speaker na kausap mo na hindi tayo may mga makakausap silang service provider or virtual assistant na magaling, alam nila magaling yung skill. So pero maintindihan nila yon na hindi talaga, may mga times na hindi tayo super galing mag-English, and it doesn't matter minsan kung hindi naman ang ina-applyan mo ba is yung pang voice. Pagka yung mga ina-applyan mo na work, online job is kailangan ng English communication, then definitely kailangan mo matuto talaga mag-English. Pero kung hindi naman, okay lang yun, walang problema yun. Yun. Ikaw, Kuya Felix, anong take mo dyan? Hi, good evening, guys. Ganyan eh. If you can't afford to understand their English too can't be afforded. So, joke lang. Hindi hindi sabihin, hindi naman, tama naman si Jason dun. Pag hindi naman pang voice yung ina-applyan mo,
So, not necessarily na fluent ka dun sa English talaga. So, yun, minsan, ChatGPT, tapos minsan ginagawa ko, nagsa-sign language ako dun kay client. Minumostra ko yung, kasi mahirap explain. Mas lalo ng pag-technical. So, ayun, basta may handa ka lang na pack of words na yes, no, probably, I think so, maybe. Yung mga ganun. Handa mo lang yun. I look forward pa, mga ganun. Pagka hindi mo naintindihan, yes, I'm gonna look forward for that. Para safe. Hindi, yun lang, not necessarily naman na 100% na magaling. Pero later on, maano mo rin yan, makukuha mo rin. Ayun lang sa akin. Yun. Ikaw, Kuya Kervin. Yung- First, yung take ko dyan, yung first time ko na interview, kasi nag-real estate, cold calling ako. So, medyo kinakabahan. And I found out, mas confident ka makipag-usap sa client yung direct. Compared to, kasi, galing ako sa BPO, galing ako sa agency, center. So, hindi sila masyadong technical. So, mas magiging confident ka. Kasi sa BPO, ang daming question. Sa kanila, gusto nila 3 question lang or 4. Good na, usually. So, hindi din sila bumabase or bumabase sa kung fluent ka. Hindi ka mahihirapan. So, yun din. Ang gusto din ng client, hindi ka nila mahihirapan. Hindi ka nila pahihirapan. Yun yung take ko sa client compared to agency something. Okay. So ako naman ang take ko dyan, kasi nung nagsimula ako mag-freelance, hindi naman ako din ganun kagaling mag-English eh. Kumbaga, yung kagalingan sa English is ma-develop mo na lang yan eventually sa katagalan. Saka sabi nga ni Manny Pacquiao it doesn't matter of the grammar as long as they understand the message. Thanks. Yun. So, siguro hindi naman Praise you. maarte ang mga client as long as nakakapag-converse ka ng kahit basic English nga lang, okay na. As long as ma-deliver mo yung thought mo sa kanila. So, okay lang yun. Unless, yun nga, sinabi ni Jason, kung voice yan or tawag dito, essential yung English communication skills sa magiging trabaho mo, yun talaga, doon ka magkakaproblema. Kasi yung iba, mga customer service, kung sa online, ganyan, mga English tutor. So, kailangan talaga fluent yung English mo sa ganun. Pero kung hindi naman essential, secondary lang siya, okay lang naman kahit basic English lang. So, walang problema sa mga kliyente yan. And yun nga, sabi ko nga, eventually, madedevelop naman yung English communication skills mo katagalan. So, ayun. May mga additional thoughts pa ba kayo doon? Or we can proceed na? Yeah. Sige, Okay next na? na tayo. Okay, next question. Kung user OB3RZ4SK3 yung hirap ng username mo. Nanonood ka man, yun ang sagot sa tanong mo. Okay? So, sabi ni Arlon Ramo 508